This is the new Holyland wireless video transmission system. This is the Pyro H. Hey, what is up guys? This is Elton Jukino of Hobbies and Collection, and for today's video, we're going to unbox this new wireless video transmission system coming from Holyland. So this is the Pyro H. Meron din siyang isa na kasama pa, which is the Pyro S. So dalawa silang nilabas. Sobrang bago pa lang neto. I think magwa 1 month pa lang yata. I'm not sure. Kumuha tayo ng isa. By the way, this is not sponsored or hindi to pinadala ng Holyland. I bought this with my own money. Gagamitin natin siya sa ating live streaming and pag nagbibideo tayo. Without further ado, buksan na natin to. Alright. Okay. Yan na. Pasensyahan nyo na guys kasi medyo maingay sa labas. Gawa ng umaga tayo nag-review ngayon. Madaming dumadaan na sasakyan tsaka meron akong pinapagawa. So may mga nagpupukpok. I'm not sure kung maririnig sa sound natin. So right, eto na siya. Whoa! Boom! This is the manual or quick guide. So meron siyang "We are here for you" after sales card. Let's get in touch. Quick guide and the compliance information. Type-C to USB adapter. 3.5 na pang mount. Nice, may locking mechanism siya oh. Sa hot shoe, para sa hot shoe. Tapos natitilt siya. Ito. Okay, maganda kasi kasama na unit. Okay, hindi na natin poproblemahin yung pang mount sa camera. So dalawa siya, isang RX, isang TX. So, yan. And, ito. Ayun, kala ko gas-gas. Oo nga, no? Parang gas-gas siya. Ano ba to, Holyland? Is this a second hand or is this brand new? Brand new naman, pero parang may gas-gas. Ayan, no? Lahat ng side. I'm not sure kung nakikita sa camera, pero parang gas-gas na ewan sa taas. Pero build quality material niya, maganda. Maganda siya. Tanggalin muna natin tong box. USB na 5 volts to 2A, 2 ampere. So, ito yung pwedeng i-power siya sa Type-C or pwedeng power bank or pwedeng diretso, naka-plug. Tapos, on and off. Tapos, ito is yung control dial niya. Meron siyang blue tsaka red na indicator. So, I'm not sure kung alin dito yung 1TX tsaka 1RX. Check ko pa. Pagpasensyahan nyo na guys, ngayon lang ako nagkaroon ng wireless video transmitter. Meron ako pero yung mga pang mount sa direkta sa phone. Like yung Benbox, yung mga ganon. So, ito yung blue. Tapos, ito naman, sa kabila is 6 to 16 volts na DC. So, yun nga, pwede rin siyang i-diretso sa power. Tapos, isang HDMI na out. Tapos, ito naman is merong HDMI in, merong HDMI loop. Tapos, again, same, 6 volts to 16 volts na DC. Same, may Type-C na pwedeng i-power sa power bank. Tapos, on and off. Tapos, control dial. Tapos, yung screen. Tapos, ito naman is yung sa antenna. Same. Antenna. Okay? Ito yung pang-mount dito. 1/4 inch na na thread. Wait lang. Asan yung antenna natin? Dapat may antenna to ah. Sorry, meron pa pala. Ito pa pala. Okay? Hindi ko na pansin. So, ang kailangan natin na antenna is 4. Tapos, meron siya. Ang kasama is 5. 5 antenna. Meron tayong extra in case ma-misplace or masira natin yung antenna. Okay? I-set up natin. So, maganda kasi meron siyang spare. Tapos, itatry natin to ngayon. Tapos, tatry din natin sa labas. Magkakaroon tayo ng another set of review nito sa in-depth review natin. Sa ngayon, unboxing and quick review. Tapos, quick test natin. Ito-test natin dito sa loob. Ito-test din natin sa labas. Okay? Yung features, discuss muna natin. So, kukunin ko muna yung cellphone natin kasi hindi ko kabisado lahat ng features niya. So, babasahin ko lang. Yung transmitter niya, one transmitter can receive up to pwede siyang mag-receive ng 4 receiver. Offers more flexibility when additional monitoring needs emerge on set. So, example, meron kang isang may director, merong assistant, merong kung sino-sino pa. Apat na receiver yung pwedeng makuha nito. So, yun yung kagandahan ng update nito. Yan yung isa sa reason kung bakit ko siya binili. 1,300 feet or 400 meter na LOS range. So, yun yung kagandahan nito kasi aabot siya ng 400 meters. Iti-test natin to, which is the next video, kung gaano siya kalayo talaga. So, tatry natin yan kung ano yung long range niya talaga na maganda pa rin yung feed. Low latency na 0.06
seconds. Okay? Isa rin sa kagandahan nito is they are using 2.4 and 5 GHz na dual band. Provides better signal transmission performance and efficiency. Tapos ang kagandahan nito is it can transmit up to 4K 30 FPS na transmission. Presents images with superior clarity, detail, and realism. Maganda kasi 4K yung ano niya. Kadalasan kasi ng video transmitter na mabibili natin is kadalasan nun is 1080p. So ito 4K. HDMI loop out without compromising the quality of the transmitted signal. So ito yun, yung loop out niya. Ito, HDMI loop. UBC streaming. Convenient for live streaming and video conferencing. And then smart channel scan. So choose a high quality frequency signal. So, pwede kayo mag-scan ng channel. Check natin kung meron pa ako nakalimutan. Okay, sa transmission niya, meron siyang dalawang klase, which is smooth mode. The bitrate dynamically adjusts in this mode to achieve the lowest 60 milliseconds latency for ultra long distance transmission. Tapos, yung pangalawa is HD mode. Optimal for superior image quality. HD mode guarantees clear visual, maintaining stable bitrate of 8 to 12 Mbps even at a range of 1,300 feet or 400 meters. So, yun yung kagandahan nito kasi kung gusto mo ng smooth na smooth yung video, so may option doon. Tapos kung gusto mo ng high quality na video, HD mode. Yun yung dalawang klase. So, tatry natin ngayon i-kabit. Alright, let's try connecting it to our monitor. Live natin gagawin to. So, habang nag-unbox, diretso na. So, ayan yung main natin. Tapos, meron din akong HDMI to micro HDMI. So, ito, nakakonect to sa main camera natin. Kanina, hindi ko sure kung alin yung receiver tsaka transmitter. RX tsaka TX. So, transmitter, receiver. Ito yung sa receiver natin sa monitor. Tapos ito naman yung red, ito yung transmitter. Yung transmitter natin yung nakakabit sa camera. Since mahaba naman tong ating HDMI to micro HDMI, diretso na natin dito. Abot naman siya sa mesa. Ikabit na natin. Kailangan natin ng power dito. Para maging wireless yung monitor natin, meron tayong NPF battery. Alright, ito. Okay, ito para sa monitor natin. Okay, tapos ito naman para dito sa receiver. Tapos ito namang isa, pwede rin USB, pwedeng DC, pwedeng NPF na battery. So ito, DC natin i-kakabit. Alright, okay? So buksan na natin, parehas. On, on. Okay, meron siyang fan. Nice. Para hindi masyadong uminit. So at least meron siyang built-in na fan. Ayan, kita nyo, Hololand. So ito, wala pang channel. Wala pang channel. Ayan, channel 1. Naka 4K 30 yung transmission natin. Bagyuhin ko lang, base kasi dun sa manual, gagawing 8. So gawin natin 8. Okay, ayan. Okay, naka 8 na. Channel 8. Alright. Tapos kailangan natin ng HDMI. HDMI, papunta dito sa ating receiver. Tapos, kabilang end, papunta sa in ng ating monitor. I-on na natin. Ayan. Mamaya naman yung phone. Try natin ikakabit. Alright? Okay. Ayan. Connected na siya. Kagad. Bilis. Nice. So, ayan o. Kung kita nyo. Tignan natin yung latency. Low, low. What's up, what's up, what's up, what's up? Hello, low, low. Ayan, ayan. Gumana na siya. So, ngayon naman, yung phone naman natin, yung kakabit natin. Na-install ko na yung app, actually. Eto. By the way, yung pag ano neto is, kailangan nyo lang install. So, ngayon, Android yung gamit ko. Kailangan i-connect sa Wi-Fi, which is yung starting with HLD. Tapos, ID niya, password na 12345678. So, yun yung default password niya. Okay, connect lang tayo sa Wi-Fi. Eto, HLD. Yan. Okay, connected na. Connecting. Ayaw mag-connect. Bakit? So actually may problema ko kanina. Hindi ko siya ma-connect. So ang ginawa ko lang dito is cancel saving ko or forget. Tapos trinay ko i-reconnect ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Connect. So checking for internet. Stay connected. Ni-yes ko lang to. Ito yung naging issue ko yata eh. Pag ni-yes ko yan, nagiging okay siya. Pag hindi ko na i-yes, ewan ko kung bakit hindi siya nagko-connect.
Hintayin lang natin. Try natin ulit kung connected na. Ayan. So, in case na magkaroon kayo ng issue, lumabas yung problem na yun, yung pop-up na message. So, eto, ilalagay ko na lang sa screen. Gawin nyo yun sa phone nyo. I-yes nyo lang. Siguro sa phone, settings na kailangang i-connect siya kahit walang internet. Kasi nangyayari sa phone na gamit ko, parang connecting lang siya, hindi siya nagdidiretso. So, up to 4 devices naman to. So, magta-try tayo ng isa pang phone. Ngayon naman, ito-try natin i-set up sa 4 na device. So, ayan. Nag-connect ako ng 2 pang device, tapos yung isang phone ko, nag-max up siya. Ayan, isang tablet, phone. Ayan. So, dapat 1, 2, 3, 4. I'm not sure bakit max na yung user natin, pero supposed to be dapat 4 na devices yung kaya netong i-receive. Ayun, question sa Holyland kung bakit ganito. Sa mga meron neto, kindly check naman kung ano yung 3 device lang yung nagagamit ko. So, ngayon naman, pag-usapan natin yung app kung ano yung meron. So, ito, pwede ka mag-record. Pag press mo yan, pwedeng mag-record. Try natin i-press. Ayan. So, magre-record siya automatically. Okay? Recording. Ayan. So, pag nag-record, hindi mo siya magagalaw yung mga settings niya. So, stop lang natin. Mag-screenshot ka ng screen. Ayan. And then, next is, ito naman is, okay, ano to? Luma something. Ito naman, next is I think, the exposure to. Tapos, next is, this is the red, magenta, blue, green, yellow, yung kulay. So, nasa center naman siya. So, ang kagandahan nito, pwede mong i-move lahat ng nagpa-pop up. Ito naman, focus speaking. Okay. So, white. Ayan, pumuputi yung balbas natin. Ayan. Tapos, i-off lang natin. So, pwede mo silang i-on lahat yata. Sorry. Yung tatlo lang yung pwede. Yung 3 na yan. Tapos, ito, simula dito, pwede silang i-on. Tapos, ito naman, zebra. Zebra, yung overexpose. So, ayan, yung white natin. Tapos, ito naman, overlay. Okay. So, mga overlay to. So, line width, color, scale size. So, pwedeng 16 by 9. So, kagandahan nito kasi ito, pwede mong i-correct yung framing ng video mo. So, if ever, pwede mong gamitin siya sa post. Ano ba, mag-i-edit ka, gagamitin mo siya. So, pwede mo siyang makorek kung gaano kalaki yung aspect ratio mo. Transparency, depende kung ano yung transparency ng video. Center mark. Center. Asan yung mark niyan? Tapos, next is grain. False color. Tapos, lot. So, ito, kung meron kang sariling lot, pwede mong ilagay dito. For example, mag-try tayo. Canon CLAG 2. Ayan. So, meron siyang default na 1, 2, 3, 4, 5. Flip. So, pwedeng horizontal, vertical. So, mirror na siya, naka-mirror. Balik na ulit sa dati. Yan, ito pa pala. So, aside sa aspect ratio, meron siyang framing size. Like, for example, ayan. Stretch pala to. Tapos, intensity. Tapos, color, red. Okay, yung mga grid line, number of grids. Yellow, green, blue. So, depende kung anong gusto nyo. So, yung common ko is 3. Sa taas, meron naman siyang, okay, product info, pyro, tapos device. Okay, yung default password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapos, channel. So, kung anong channel yung, saan siya nakakonect ngayon. So, channel 1 siya. Yun lang yung sa app natin. So, maganda kasi ma-monitor mo dito. So, madali ma-monitor yung mga kailangan mo sa set. So, example, nagbibideo ka, kailangan mo ng mga false color, kailangan mo ng lot, ma-monitor mo dito, makikita mo na kaagad directly. Sa issue ko siguro kanina, sa phone, hindi ko makonect yung isang phone ko, which is Android. Pare silang Android. Yung isa Samsung, yung isa Vivo. Yung Vivo nagkakaroon ng problem. So, kanina, kumbaga 2 oras ko troubleshoot, yun yung napansin ko, yung pop-up na yun. Pag hindi mo na-click yun, yung stay connected without internet, hindi siya nagko-connect. So, lumalabas yung error na yun. So, in case na ma-encounter nyo yun. Siguro, yung una ko lang napansin dito, yun nga, yung okay naman. I'm not sure kung gas-gas or something yan dito. Kasi, meron siyang mga portion dito sa side. Yung gilid niya, ito, meron siyang something na Tapos, ayun, ito. Ang init niya, pag naka-power, kumpara sa NPF. Yung NPF, hindi gaanong kainit. Yung naka-power, mainit masyado. Pero, rinig niyo yung yan yung niya, yung fan. Tumatakbo kasi mainit siya. I-test ko rin yan sa next video ko. Durability, kung talagang gaano siya katagal. So, kung umiinit ba siya or anong nangyayari pag sabihin nating mga 4 hours na live streaming na gamit to directly. Hindi ko alam kung mamamatay siya. So, iti-test natin yan. So, verdict.
So, hindi ko pa siya na-try na pangmalayuan. Pero, nag-testing na ako kanina. No? After ng unboxing ko, nilabas ko yung monitor natin. Pag-setup ko. Tapos, umikot ako. Pumasok ako dito. 1, 2, 3, 4. 4 na pader. Semento. Tumagos siya. Dumalapit lang. Siguro mga 20 meters lang yung layo. Pero 4 na pader yung nakaharang. Pero, malinaw. So, walang disconnection. So, okay tayo doon. Yun yung na-test ko kanina. And then, nag-try din ako. Simula dito, nasa kwarto, lumabas ako papuntang parking ng Camp Purabod. Lumagpas ako sa parking. So, siguro nasa 150 meters away ako. Imagine, nasa kwarto to, tapos 150 meters. Okay siya. Malinaw pa rin siya. Even na ganun yung test scenario natin, maganda yung talaga nito, yung feed. Malinaw, walang disconnection. Yun yung napansin ko, yun yung unang natin. Magkakaroon tayo ng in-depth review, tapos yung long range talaga, itatry natin, titest natin kung gaano talaga siya kalayo. Sa open field naman, sa real world scenario na gagawin natin. So, ayan guys, if you have any question, comment down below para masagot natin. Again, this is Elton Jukino of Hobbies and Collection. Thank you for watching and see you on the next one. Peace!